Hindi na po nakakagulat na estratehiya ito noon hanggang ngayon. What can we expect from a defense panel whose client apparently does not recognize the institutional process being afforded to her? Quote-unquote, bending the law raw ang ginagawa sa impeachment court ng Senado. Bakit hindi siya humarap at sa paglilitis mismo maghabol ng mga saloobin niya? Ultimately, kung may dapat sitahin ang impeachment court, si VP Sara iyon. Siya mismo ang bumabaluktot ng batas, lalo na sa kanyang questionableng paggasta ng confidential and intelligence funds na hanggang ngayon wala pa rin pong sagot sa taong bayan. Sa atin po, klaro po ang gusto nating uphold. One court, one standard. Kung bawal bastusin ang impeachment court, dapat bawal para sa lahat. Thank you very much. With the other members of panel, Chel, go ahead. Magandang umaga po sa atin lahat. Ang kagandahan ng isang impeachment trial ay lahat po tayo ay nakakapanood at nakakapaghusga. Ang panawagan lang siyempre ng lahat ng panig ay dapat maging patas, even-handed ang application ng lahat ng rules of the Senate on impeachment cases. At as we proceed with the trial, matitesting at matitesting talaga yan. Kaya makikita natin sa mga darating na mga araw, linggo o kaya buwan kung gaano ba kahigpit ang pagtatrato ng presiding officer sa mga rules na inihain ng Senado bilang isang impeachment court. We do hope and we will continue to push for equality and even-handedness in application of all the rules that would apply to the prosecutors and to the others who are part of the prosecution team at pati sa defense at pati rin sa mga membro ng impeachment court. As you are all aware, ang pinag-uusapan natin ngayon ay confidential funds. Marami siguro kayo mga tanong mamaya tungkol sa mga nabanggit na mga testigo. We will be ready to answer your questions later. Thank you. Yeah, no, so just quickly, we see yesterday na merong nangyaring pag-akusa galing sa defense panel against one of the members of the prosecution, saying that he has violated the sub judice rule. Ayaw na ho na sana namin ng pagtuunan pa ng mahabang panahon at madaming pansintong bagay na ito dahil ito ay nagiging distraction doon sa mas importanteng usapin na ito ho yung naging mahalagang testimonya ng testigo natin kahapon. Gayunpaman, maganda na rin na mention na din ho ito dahil tulad ho ng sabi ni Kong Rene kanina, siguro kung meron tayong unang dapat tignan na naglabag sa subjudicial rule na yan, huwag natin mo kalimutan na sa cloud din ho nitong subjudice rule na to ang Vice Presidente mismo. So nakita natin, nagkaroon ng progression sa kanyang attacks. Nagsimula sa attacks against the prosecution, accusing us of resorting to fabricating evidence, and manufactured narratives. After that, she attacked the integrity of the impeachment court itself, dahil sinasabi niya binabaduktot daw ang batas dito sa pagdinig na to. Nakakabahala ho yan, dahil nagbibigay ho yan ng prejudgment. Ang mga kababayan natin na may-aring maniwala dyan, pwedeng pagdudahan ho nila kung ano man ang maging paghahatol na ibigay sa kanya dito, lalo na kung hindi yan papabor sa Vice Presidente, dahil nga isipin nila hindi yan nanggaling dun sa tamang paraan at proseso, at hindi yan nakabatay sa mga ebidensya na linatag magkabilang panig dahil nagkakaroon sila ng impression na dahil nga pinaluktot ang batas dito sa proseso na to. So gayon pa man, umaasa kami na magiging patas ang pag-apply ng impeachment court dito sa subjudice rule na to at ano pa mga patakaran that governs these proceedings towards everyone involved.
mas kapansin-pansin sa tinagal ng proseso na ito na mismong legal professional attorney and now sitting Vice President Sara Duterte, yung mga remarks niya na in my impression defeats the proceedings of the impeachment court. Kung at every turn sasabihin niya may quote-unquote bending the law na ginagawa dito sa loob, kung sa simula pa lang ay gusto niyang sabihin quote-unquote fabricated daw yung evidence, kahit hindi naman po galing sa House of Representatives to, galing po to sa iba't ibang government agencies na pinasa sa kapwa government agency yung meron silang mga records na galing mismo sa OVP, kailangan pong aksyonan yung mga ganong mga sentiments. So, ay naasahan po natin, gaya po sinabi ng mga kasama ko po dito sa panel, we're expecting even-handedness, we're expecting fairness, and kung at the end of it, gusto natin may pananagutang itawid sa mamamayan sa hindi tamang paggasta o pag alam sa katotohanan ng paggasta ng confidential and intelligence funds. No, dapat po magsimula to sa pagprotekta ng authority ng impeachment court na gawin yung kaya niyang ginagawa. Well, unang-una, para sa akin, ay ilagay natin sa tamang konteksto itong issue. Dalawa yung rules na napapaloob dito. Unang-una is the rule provided in the Senate impeachment rules that the prosecutors, members of the defense are not allowed to talk about the merits of the case. But pangalawa, yung nasa rules of court naman na bawal magsalita tungkol sa mga quote-unquote sub judice na bagay. I-explain ko lang muna ng konti itong dalawang rules na ito. Under the rules of the Senate Impeachment Court, yung pag sinabi kasi natin yung merits ng case, ibig sabihin nun, yung mismong ebidensya, yung mga lumalabas na mga inihahain na testigo at iba't ibang mga dokumento o exhibits sa impeachment court. Pagdating naman sa sub judice, hindi naman bawal na magsalita tungkol sa isang pending case. Ang mga desisyon ng Korte Suprema, klaro naman, sabing ganon, ang pinagbabawal lang yung any statements that are intended to influence the outcome of the case. So halimbawa, may nag-report sa mga nasa media tungkol sa factually kung ano yung nangyari nung isang hearing, ay walang problema yon. Hindi naman yon sub judice. Halimbawa rin, merong abogado, whether member of the either side or hindi, na nagpaliwanag lang kung ano bang ibig sabihin ng isang legal principle o isang legal procedure na nangyari sa impeachment court, ay sa aking pananaw, yun ay hindi rin lalabag sa sub judice rule. Even when it comes to the merits rule, ay wala rin siyang violation. So that is my understanding of the rules, and as far as we are concerned, wala naman kami nakikitang mga problema pagdating dyan. And I think that both sides should have that opportunity to speak about the case, basta't within the limits imposed by the law. Thank you. Dadagdag ko lang ho ng mabilis. All litigants, kahit ho yung nasasakdal o ay nagre-reklamo sa isang asunto, sa isang kaso, may karapatan na magbigay ng naayon at reasonabling kritisismo tungkol sa mga nangyari sa pagdinig. Pero wala hong kahit sino, either parties in the case or their counsels ang may karapatan na atakihin ang integridad mismo ng korte, anong proseso. At maliwanag na yan ang ginawa ng Vice Presidente by, again, saying na this has been marred by bending the law, na sinasabi niya binabaluktot ang batas. Ano ba yung big sabihin nun, di ba? You're violating the law, it's being done in the proceeding, it's being tolerated. So, tungkol nga ng sinabi ni Kong Rene, mas maganda, imbes na atakihin ang integridad ng impeachment court, humarap siya dito at sagutin niya ng diretsahan itong mga mabibigat na akusasyon sa kanya.